Doc Reggie, ano-ano po yung mga healthy ways Yes po. na makakatulong po, yes po, para hindi po mauwi sa physical illness ang stress? Yan po, Opo, Doc Reggie. opo, marami po tayong mga binibigay na pointers para sa tinatawag nating stress management on ourselves. Number one, yung tinatawag naming mindfulness. Oo, pag sinabi nating mindfulness, iniisip natin ano ba ang meron sa katawan natin to combat the stress. Siyempre, pag na-stress tayo, we do deep breathing. Yan. O kaya, nagre-reflect tayo doon sa mga masasayang bagay na nangyari sa atin ng mga bata tayo. Pag may problema tayo sa pag-ibig, iniisip naman natin yung mga nagmamahal sa atin. Ini-strengthen natin. Tumatawag tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak. So sa mga taong nagmamahal sa atin dati kung nagkakaproblema tayo ngayon. Kung tungkol naman sa ating mga trabaho, nagbibigay tayo ng tinatawag nating reflections. Ano kaya ang mali sa atin? Ano kaya ang pwede kong gawin? Ano kaya ang pwede kong baguhin? Para at least hindi ko maramdaman kung ganitong mga bagay. And sometimes meron tayong tinatawag na sabi natin mga sports activities. Kaya yung iba, di ba? They try jogging, they try marathon, they do swimming. Sabi nga nila, ang pinaka-peaceful to distress is to swim. Oo, kaya may mga time, dati kasi may time na halos lahat, puno lahat ng mga swimming pool kasi nga yung mga tao, habang lumalangoy sila, doon nila na-express yung sarili nila sa mga bagay na nagpapabigat ng kanilang kalooban. Then after that, kaya hindi naman tinatawag through running. Kasi hindi naman yung running perhaps ang nagbibigay sa atin ng distress kundi yung companionship. Kasi habang may kasabay tayong tumatakbo, nag-reach natin ngayon sa mga kasama natin na tayo pa ba ay competitive? O tayo pa ba o hindi na? O ano pa ba ang pwede natin idagdag sa ganitong mga distressing activities? So, or sometimes, nilalapit natin yung mga sarili natin sa mga mas mahal natin sa buhay. Ganito ang nagre-reach out tayo. Kasi yung iba, pag nahiya kang i-open na, wala na ako ng trabaho. Problema ako sa mahal ko. Hindi, you strengthen your bond with your other teammates. Yung other mga kapatid natin o mga kasama natin sa trabaho. You open up. Kasi they can give suggestions. Hindi naman kailangan mo yung mga suggestions nila, i-take natin. We should filter them kung ano yung positive sa kung ano rin yung mga negative po. Ganun po ang mga common distressing mechanisms ng ating katawan po. Very good, Miss Jackie. Yan. Now, this time, Doc, kailan po dapat magpatingin ang isang tao kung naramdaman niyang ang stress ay nagiging physical na o problema na, and up to the extent na kailangan niya na mag-take ng gamot. Let's say, for example, kung anxiety, yung iba naririnig natin, nagtitake ng anxiety meds, pagkatapos hindi makatulog, nagtitake ng ganyan, parang dependent na sila doon. Yes, go ahead po, Doc Reggie. Thank you. Usually naman, ang common mental illness po kasi or common mental symptoms is usually normal within 1 week time. Pero kung after 1 week na, is lahat na-exhaust mo na lahat ng means to overcome it, medyo nagkakaroon na ka na ng tinatawag nating moment of desperation. That's the time na kailangan mo ng professional help. Kasi ang mahirap kasi sa atin, lumalapit agad tayo sa mga tao na hindi rin nila alam kung paano tayo bibigyan ng advice. Kaya tingin natin, na-invalidate yung feelings natin. Kaya problema ka sa trabaho, lalapit ka sa wife mo. Siyempre si wife mo, hindi naman alam kung ano yung ito ng trabaho mo, kaya hindi siya pwede magbigay ng advice for that. Kaya tuloy ngayon, paano ko ngayon na-frustrate? Kasi sa tingin mo, nagiging nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng, sabi natin, nagigilty ka na. Kasi parang ikaw ang may mali. Kaya ngayon, after 1 week niyan, nagkakaroon ka na ng confluence ng symptoms, dumadami na siya. Hirapan kang matulog, nawawalan ka ng ganang kumain, pagising mo, lagi kang pagod. Tapos nagiging irritable ka, o minsan nag-isolate ka. O sometimes yung tinatawag natin nag-space out ka, parang ayaw mo nilang nandun ka sa lugar na yun, nagkakaroon ka ng dissociation. Ang problema kasi, doon sa una ko sinabi kanina,
easiest way of escape is always suicide. Kaya dumadami ang suicide rate. Kasi walang makapagpaliwanag sa nararamdaman natin. Kaya huwag tayong mahiya. Ika, ang program natin is destigmatization. Sinatanggal natin yung stigma sa mental health. Kaya huwag kayong mahiya. It's open now. Lalo pa ngayon, meron tayong tinatawag na mental health law na nangangalaga sa ating mental health na kalusugan po. Ganun po yan. Very good.